So ayun, live broadcast na tayo. Pakitawagan po, Brother Jumong, si Bro Marte. Bro Jumong? Saan na ba si Bro Marte? Ah, yung setting pala. Setting ng room. Kailangan open. People with the link. Yan. Okay na. Pakibigay lang po ng link para ma-share ko sa iba, makasubaybay sila. Apo, wait lang Bro Jumong, lilipat lang ko sa aking. Pwede nyo bang makuha doon sa ano ko? Sa Facebook? Kasi nandito kasi ako sa isang account ko. Kung lilipat ako baka mawala tong live eh. Bro Libby, kaya mong kunin yung live doon sa ano? Sige po. Sa wall ko? Sige po, salamat po. Sige po. Okay, si Brother Marte, yung visitor, wala pa? Sino pwede mag-invite kay Bro Marte? Anong topic nila, Bro Ernie? Patutunayan ni Bro Denmar na nasa RCC ang Apostolic Succession. Okay. Salamat. Ayan, naka-join na. So, ayun mga kapatid, dahil ang oras ang ating hinahabol, medyo maiksila ang time nila. So, mangyari po na mag-mute muna lahat at ang maiwan lang na naka-open ng mic ang dalawang debater para sa kaayusan po ng ating mga manonood, ano? So, Bro Simplicio, i-mute muna kita. At Brother Denmar, mag-on mic po kayo sa hudyat ng aking pag mag-i-start na po kayo, ano? So, ngayon, hanapin ko lang yung roles na sinin sa akin. So, ito. Yan. So, ngayon po mga kaibigan, magandang araw muli. Nagbabalik po tayo, ano? Live tayo sa ating feeds, ano? Sa Defenders of Faith official, no? So, sa araw pong ito, mayroong magaganap na debate sa pagitan po ng RCC at ng GW o Jehovah's Witness. So, ang roles po na gagamitin natin ay roles po ng Defenders of Faith official roles, no? So, babasahin ko muna ito. Nga po pala, ang paksa, no? Ang paksa na kanilang pag-uusapan sa hapong ito ay patungkol po sa Apostolic Succession. Affirmative side po dito ang RCC, ang kinatawan po si Brother Denmar Santiago, debater po ng RCC. Ang paksa po, patutunayan ko na nasa RCC ang Apostolic Succession. So, negative side naman po dito, ang ating pong kapatid na si Brother Marty ng GW. So, magandang araw muli sa lahat ng makakapanood ng live gabi. Magandang gabi sa mga nasa ibang bansa kung makakaabot, ano? So ito po, bago mag-umpisa ang talakayan, ang oras po nila ay 10 minutong presentation at ang pagtatanong o cross-exam ay 5 minutes. At ganun din po yan sa rebuttal stand, no? 10 minutes, 5 minutes po ang pagtatanong. So at magkakaroon po sila ng 5 minutes na final conclusion, ano? Sa rules po, ang kinasanayan dito ay mauunang magko-conclusion ang affirmative side at ang huli po ay ang mauna po pala ay ang negative side at ang mahuli po ay ang affirmative side. So, basahin ko po itong rules na gagamitin natin at kailangan sang-ayunan ng dalawang debatista para po sa kaayusan ng debate. So, ang rules number 1, sumagot muna ng diretso ayon sa uri ng tanong gaya halimbawa ng kategorikal, saan, sino, kailan, ilan, ano at etc. bago magpaliwanag nang hindi lalampas ng 20 segundo. So rules number 2, kung walang diretsong sagot ayon sa uri ng tanong, next question kaagad at sa presentation na lang linawin, no? Okay, rules number 3, huwag mag-interrupt sa nagtatanong o sa sumasagot habang ito'y nagsasalita pa ng ayon sa oras na nakalaan sa kanya. Ibig sabihin, kung may 20 seconds po siya, huwag po kayong mag-interrupt para po kayo hindi mapatawan ng isang warning. So, sa rules number 4, sa unang cross-examination,
ang nang magtatanong ay dapat nakabase lamang sa kung ano ang unang itinindig ng affirmative or negative. Ibig sabihin po mga kapatid, kung ano lamang ang inilatag sa unang pagtatanong, doon lamang magtatanong. Ano? So rules number 5, ikalawang cross-examination ng magtatanong, dito pa lamang maaari makapagtanong ng kahit ano batay sa paksa or topic. So basta pasok sa topic. So rules number 6, out of the topic are not accepted. Rules number 7, no side comment. At ang rules number 8 po natin, no and pro attitude. At ang rules number 9, ang bawat paglabag sa ating rules ay katumbas ang isang warning. No? So ito po, tandaan po natin, pag nakalabag po tayo sa rules, may katumbas na isang warning. Ayon sa moderator po, na magbibigay ng warning. So kung sa 10 naman, kung ang nagtatanong ay aabot sa 3 warning, ang oras ng pagtatanong nito ay mababawasan ng 1 minuto, at kung ang sumasagot naman ang aabot sa 3 warning, ay madaragdagan ng 1 minuto ang oras ng nagtatanong. O, yun. Yun na po yung okay, naka-live na po tayo sa Defenders of Faith, Defenders of Faith official, magandang hapon muli sa mga tagapakinig. So, kung nakahanda na po ng ating affirmative side sa kanyang presentation, mangyari pong pag-isagot o pag-i-open ng mic, Brother Denmar. Yes. Okay. So, Brother Denmar, ang iyong 10 minuto ay magsisimula now. Okay, isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. At bago natin simulan ang ating diskusyon ngayong hapong ito, mga kapatid, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay muling nakabalik sa pakikipagdiskusyon sa ating mga kaibigang mga kaibayo sa ating pananampalataya. Ito po ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago. At inirepresent ko po yung aking napag-aralan at aking naobserbahan sa aral ng ating banal na simbahan. Ngayon mga kapatid, ngayong hapong ito, bago natin pag-aralan ang paksa na sa atin ay ibinigay ng ating kausap na isang saksi ni Jehovah, ay marapat lamang na tayo ay sumambit ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Lady of Fatima, pray for us. Ngayong hapong ito, mga kapatid, tatalakayin natin yung apostolic succession. Ngayon, hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isang Katoliko na mayroong itinayo ang ating Panginoong Hesukristo na iglesia, o simbahan. Kasi kapag nadidinig natin yung salitang iglesia, ay baka iniisip ninyo ito yung tatag sa Punta Santa Ana. Hindi po. Pag sinabi nating iglesia, ito ay nakaugat sa salitang ugat mula sa Griego na ekklesia o simbahan. So ngayon, babasahin natin mga kapatid, ano ba yung ating pundasyon pagdating sa ating simbahan. Basahin ho natin dito po sa Mateo sa 16 at 18. Basahin natin. Ang sabi, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ayan. So nakita ninyo mga kapatid sa aking pagbasa, idinidiin natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagtayo lamang ng isang iglesia. Isa lamang, aking iglesia. At kanino itinayo? Bagaman ang ating Panginoong Jesucristo ay siya ang tinatawag nating cornerstone ng simbahan. Cornerstone, tandaan ninyo. Ang ating apostol na si Pedro, siya ang foundation stone. Bakit? Ang sabi, itatayo ko ang aking iglesia at sa ibabaw ng batong ito. Para malaman ho natin kung sino yung bato, ay basahin ho natin yung mga talata bago pa magsalita ang ating Panginoon Kristo sa bahaging ito. Basahin po natin ito po sa Mateo sa mga talatang 16, yung kaninang binasa ko.
16, basahin ho natin. Sabi ganito. Ayan. Sumagot si Simon Pedro at sinabi niya, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi laman sa dugo ang nagpahayag nito, kundi ang aking Ama na nasa langit." Bakit ito na itanong, no, ng ating Panginoong Kristo, o bakit niya nasabi na ang apostol na si San Pedro ang siyang pagtatayuan ng iglesia? No? Bakit to? Kasi nung una, sabi niya, no, sino baga ako sa mga tao? Sabi nung iba, siya daw ay si Juan Bautista, sabi nila siya daw ay ang Elias, no? At sumagot, no? Yung pinakamahinang apostol sumagot. Ang sabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ano sabi ng Panginoon? "Mapalad ka, Simon Pedro, na anak ni Jonas, kapagkat hindi ito inihayag sa iyo ng laman, kundi ng aking Ama na nasa langit." At ano sinundan? Sabi niya, "At sa ibabaw ng batong ito." Sino yung bato? Babasahin ho natin para mas maliwanag. Sino ho yung bato na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo? Si Apostol San Pablo ang ating pagsalitain dito po sa Efeso. Sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 20. Ganito ang sinasabi ni Apostol San Pablo. Sabi niya ay ganito, "Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Jesucristo ang batong panulok." Kita ninyo, no? Ang batong pinagtayuan ng iglesia ay ang mga apostol. No? Yan, napakaliwanag po niyan. Ang pinagtayuan ay mga apostol. Ang batong panulok o yung cornerstone sa English, no, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, napatunayan natin sa Biblia, no, na mayroong isang simbahang itinatag ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit hindi pinangalanan ng Biblia kung alin bang simbahan ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng batong iyon, na walang iba kundi si Apostol San Pedro. No? Ngayon, sino po ba ang dapat nating pagbatayan pagdating sa tinatawag nating primary sources? Pag sinabi natin primary sources, mga kapatid, ang Biblia, primary source po ito. So, balit, hindi natin may interpret ang Biblia kung wala pong tradition. Ang tradition po ay binubuo ng mga kasaysayan ng simbahan kung saan ito ay hindi nakasulat o nakapaloob sa Biblia. No, ito po yung kasaysayan ng mga apostol. Ito po yung mga kasaysayan o mga sinasabi, mga dokumento, mga sulat, epistles ng mga sinaunang tao. Pero bago tayo bumasa niyan, mas maganda, doon tayo sa Protestant. Kasi ang ating kausap, Protestant. So isang Protestant scholar, no, ang ating babasahin, siya mismo magsasabi, sino nga ba yung batong pinagtayuan at ano ang pangalan ng simbahan? Ito po, basahin natin. Ang sabi dito, no, ng isang Bible scholar, Protestant scholar na si Oscar Cullmann. Sabi ni Oscar Cullmann, ito "On this rock, I will build my church." The idea of the reformers, ito yung mga reformers, yung mga Protestants, no, kasama din si Calvin, si Luther, no, at kung sino-sino pa mga Protestante. That is referring to the faith of Peter, or quite inconceivable that in the view probably different setting of the story, for there is no reference here to the faith of Peter, but rather the parallelism of "thou art rock, and on this rock I will build" shows the second rock can only be the same as the first. It is evident that Jesus is referring to whom? To Peter, to whom he was given the name rock. He appoints Peter, the impulsive but not persevering man in the circle, to be the foundation of his ecclesia. To the extent the Roman Catholic Church exegesis is right and all Protestants attempts to attest this interpretation are to be rejected. Ayan po, binabasa ko, mga kaibigan. Baka sabihin nyo, nanloloko ako. Ayan yung aking binabasa.
No? Yan ho yung aking binabasa, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi ng Protestant scholar na to, ating i-dissect, sabi niya, no, yung pinagtayuan ng simbahan ay si San Pedro. No? At ang Roman Catholic Church exegesis daw ay tama. At kung sino man Protestant ang tumutol dito, aniya, sabi niya ay dapat i-reject. Kaya kung ano man yung marinig niyo mamaya sa aking katugali, i-reject natin. Kasi Protestant mismo nagsabi, i-reject din sila. Ngayon, alin po yung simbahan o eklesia nga na binabanggit doon? Ayon sa kasaysayan, ito po, no? Ito ay primary sources na ating sinasabi. Sabi dito sa Ancient Medieval History, page 236, sabi dito, history reveals in the establishment of the church, our Lord Jesus Christ appointed Saint Peter as his vicar to administer his church. Paramount among these offices to the position which was entrusted to Saint Peter, he was in the rock which upon the church is built. And what is this rock? Ito, tuloy natin basa. Ang sabi, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. It pervades the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero started the persecution of Christians. Look at this, mga kapatid. Ayan, binabasa ko. So, hindi tayo naglolokohan dito na gumagawa ako ng kwento. No? Ano ang sabi? Yung pinipersecute na church, na early Christian church, ay ito pala ay Roman Catholic Church na nakatayo, no, sa ibabaw ni San Pedro. At take note, mga kapatid, meron po ako ditong listahan ng mga santo, ng mga santo papa, no, 266. Ito po, ayan, no, world history from Saint Peter to Pope Francis, the 266 Pope. Ayan ho, ayan ho. Ayan ho. Ayan. So para hindi tayo maglolokohan, no? From Peter, no? From Peter, no, pinalitan ni Linus, no? Si Linus ang ikalawa, no, after ni Saint Peter, no? Until bumaba Okay. na po. Time's up. Time's up po. So muli magandang hapon, dyan po nagtatapos ang unang presentation ng ating affirmative side mula sa panig ng RCC, si Brother Denmar Santiago, no, sa kanilang paksa na pinag-uusapan na apostolic succession. So mga kaibigan, tuloy po tayo, no? Dadako tayo ngayon sa cross-examination na 5 minuto po ito, no? Brother Marte, nakahanda ka na po ba Isa po. sa iyong mga katanungan? Ano po pangalan ng aking katunggali? Nalimutan ko Siya po pangalan. si Brother Denmar. Wait lang po at isi-set ko lang po yung Brother kasi may Denmar. para to. Wait lang, brother, hanapin ko lang yung time ko, clock ko, ito. So, timer. Okay. So, i-reset ko lang yung time ng ano ba to? Hindi. Clock. Timer ito. So, ayan, paano ba itong timer ko na to? Ayun, ako na. Okay, so 5 minutes ito, bro, 5 minutes. So, Brother Martin, nakanda ka na po? Po. Maingay maingay. Pag-i-off lang po yung mic ng mga hindi kasali sa debate. Please lang po at nasa live po tayo. So, ayun po, mag-uumpisa po ang iyong 5 minuto. Time start now. Broadmar. Yes. Gumamit ka ng Matthew 16:18. Alam mo ba na ito ay translation yung salitang ecclesia? Oo, translation. That is Greek. Yes. Alam mo rin ba na Hebrew ang salita ni Jesus Christ nung sinabi niya yan? Yes, Hudyo siya. Oo. Yes, ano yung sinabi niya diyan? Ecclesia ba? Kasi nga, sabi nga natin na ay isang Griegong salita. Ano yung ginamit niya salita?
ni Jesus Christ nung sabihin niyang itatayo niya kay Peter? Ano, hindi ko maintindihan yung tanong mo, pakiulit. O, pakilinaw. Ano yung translation niya ng Ecclesia na sinabi niya kay Jesus Christ? Nung salita ni Jesus Christ. Ano yung original na sinabi niya? Hindi ako bumasa ng Hebrew, bro. Oo, hindi ako bumasa. Kaya doon ko tanong sa Greek. Kasi yun ang ginamit ko eh. Aminado ka na yan ay translation. Hindi yan ang original na sinabi ni Jesus. Di siya makatbid ba yung sinabi ni Jesus hindi yan ang original na itinayo na sinasabi mo Ecclesia. Yung translation lang yan. Oo. Ang sabi niya, sa Hebrew, pero yung salitang ipinanulat ng mga alagad ay na, no? Alam mo ba, nasa unang sulat ni Mateo, Hebrew yan. Yes, alam ko. Nung isulat ni Mateo yan, Ecclesia ba sinulat niya? Ecclesia, sinulat ni Mateo dito. Oo, yun ang pinakaunang natagpuang manuskripto eh. Hindi inaamin mo, bro, na hindi yan, walang binanggit sa Mateo na Ecclesia. Meron din ako dito kasi yung Griego ang sulat ni Mateo. Nung ang sulat ni Cristo ay Hebrew kasi siya ay Hudyo. Pero paano sinulat? Sa Griego siya isinulat. Ano yung sinulat ni Mateo? Diyan sa 16:18 sa wikang Hebrew. Hindi Hebrew ang ginamit ko, Greek. Ang sulat ni Cut the time muna, moderator concern. So, brother Marty, ipaalala ko lang po na bawat tanong ninyong matatapos ay mayroon siyang 20 segundo para sumagot, no? So, bawal nyo pong interrupin siya. Antayin nyo po yung next question ko. O dili naman kaya, kung siya po ay hindi na nagsasalita at least 3 seconds, pwede na po kayo pumasok. So, okay? Tuloy tayo sa tanong. Mayroong kang 2 minutes and 45 seconds. Start now. Sino pa magtatanong na po ako? Ako. Okay. My next question ay binanggit mo si Linus. Oo. Na siya ang inappoint ni Peter. Saan nakasulat? Ay, hindi mo mababasa sa Biblia yon. Pero yun ay sinasabi ko nga, tradisyon ng simbahan. No? Kasi hindi naman lahat ng nasa Biblia, hindi naman lahat ay nakasulat sa Biblia, no? Kahit yung pagkabatay ni St. Peter dito, hindi mo mababasa eh. Okay, di ibig sabihin na ano lang yan, wala kang nabasa kasi napatunayan biblical history inappoint ni Peter si Linus bilang pangalawa sa kanya. Yes, so kasi ano yun eh. Sabi nga sa Mateo 28:19, no? Gumawa kayo ng mga alagad. Yun ang ginawa ni St. Peter, doon niya ipinasa yung pagiging apostleship kay St. Linus. Okay, sino nagsabi na si Linus ang pumalit kay Peter? Sino sa tradition mo? Sino nagsabi? Si St. Peter mismo ang nag-appoint sa kanya. Sino pa ba? Wala Hindi, na batay sa iyo okay, sige. Sorry. Moderators, mabibigyan kita, Brother Martin, ng isang warning katulad po ng sinabi ko kanina. Sorry. Mayroon kang 20 segundo. So first warning ka, Brother Martin. Mayroon kang 1 minute and 21 seconds. So paki-resume po yung sagot, Brother Denmar. Mayroon ka pang 19 seconds. Go ahead. Okay. Ayun, si St. Peter ang nag-appoint sa kanya, no? Batay sa tradisyon kung saan mo tinatanong, ano? Next question. Okay, sa mga tweet, hindi mo kayang patunayan biblical history na kasi yaman kasi yung pangalan dalawa na yan nasa Biblia. Hindi mo kayang patunayan biblical na in-appoint. Meron ako binanggit kanina. Sabi ko, di ba, Mateo 28:19. At saka isa pa, pinakita ko na kanina, di ba, merong listahan dito galing sa world history na ito yung mga 266 sa listahan ng mga Santo Papa. Napatunayan ko, history yun eh. Next Diba? question. Okay. Next question. Oo. Sabi mo, pinatunayan mo, no, historical. Sino nagsabi sa history? Sino yung source mo na nagkwento niyan? Na si Peter
inappoint itong si Linus. Ayan, ang sabi dito, no, World History, no, page 298. Oh. Ayan, mismo, yung binabasa ko kanina. Saan kumuha ng source yan? Saan niya nila nakuha yung impormasyon ng world history na sinukuha Okay, mo? time's up. Time's up. So, pakisagot na lang yung last question, Brother Denmar, kasi umabot pa naman doon sa oras niya. Tapos, babdada ko na po tayo pagtatapos niyan sa presentation niya naman. So, sagutin mo po. Okay. So, nanggaling yon doon sa mga letters na natagpuan noong unang siglo. No? Kasi may mga sulat-sulat yung mga apostle na wala naman dito talaga din sa Biblia. No? Ayun, so diyan na po nagtatapos ang 5 minuto na tanungan. So, dadako naman tayo mga kaibigan sa naman po ito sa presentation naman po ng negative side, no? Si Brother Marty ng GW. Siya po ang tumatayong negative side. So, Brother Marty, nakahanda ka na po ba sa iyong presentation? At Yes. siya nga pala, bago po kita bigyan ng oras, Brother Marty, batiin muna natin yung mga nanonood sa live. Mayroon po tayong 6 na viewers sa ngayon, no? Biglaan kasi ang debate. So, may 6 na viewers tayo. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa live, no? Maging yung nandito sa loob ng room, binabati natin yung mga kasama natin dito. Si Brother Roel, Brother Budong. Kung sino man, di natin maisa-isa, no? So, magandang hapon sa inyo at enjoy po sa panonood ng debate, ano? So, Brother Marty, are you ready? Okay po. Okay, your time starts now. Narinig niyo po, no, mga kaibigan po namin na nakikinig, buksan po natin ang ating isipan. Hindi niyan ma-connect biblically yung kanyang pinaniniwalaan. Nung tinanong ko siya, sinabi ko sa kanya, no, kung ano yung grupo na itinayo, isinulat ni Mateo, hindi niya masagot ng tuwiran yung grupo na yon. Ano ba yung sinalita ni Jesus Christ? Hindi niya rin kung anong termino yung ginamit. Kasi po, wala pong salita mismo na binitawang church. Wala. Kasi ay modernong salita. Yung mga translation po kasi yan. No? Maski eklesiya, walang binitawan si Jesus. Sa mga kapatid, walang itinayong eklesiya. No? Wala po siyang tinayo. Tinanong po natin kanina, no? Merong bang regarding kay Peter sa kay Linus? Biblical, kasi kinukwento niya si Peter daw nag-appoint kay Linus. Pumalit pangalawa eh. Tinanong po natin ang liwanag. Saan mo nabasa sa biblical history o sa Bible? Wala po siya. Nagtatago po siya dun sa sinasabi niyang tradisyon. Na yung tradisyon po na yun, no? Salit-saling po yun, no? Salit-saling salita na isinusulat ng mga sinaunang tao na nabuhay nung una, ikalawa at ikatlong siglo. Salit-saling sabi. Sinabi nito, sinabi niya. Hanggang sa makarating at tinipon-tipo ng mga historiador. Kumuha pa siya ng historiador, no? Kaya po natin tinatanong yung kanyang preferensya. Pauwiin po natin saan kinuha nung nagkukwento dun sa book. No, saan siya kumuha ng impormasyon? First hand pa information ba yung nakakuha na niya na talaga bang nakita? Nasaksiyan si Peter sa si Linus. Bakit po? Meron naman Linus talaga sa Biblia. Pero wala po tayong mababasa na si Linus in-appoint, no? Kung may appoint man si Peter, alam niyo po ba? Hindi sa Roma, hindi ma-appoint 'yun eh. Kung sinasabi nilang unang-una sa Roma. Bakit po? Alam niyo po ba mga kaibigan namin, no? Nais ko pong patunayan sa modernong mga mananalaysay na si Pedro hindi po nakarating ng Roma. No? Ito po sabi ng mga modernong manunulat. No. Sabi niya si Dr. Quito sa kanyang encyclopedia, sabi po niya
There is no sufficient reason for believing that Peter was ever even so much as within the walls of Rome. Di ba? Sabi pa rito, ni Dick's Theology, page 468, we read, the sum of all that has been said is that we have no evidence that Peter went to Rome now or at any time. Sinasabi naman ni Robert Hall sa kanyang sulat, isang historiador din. Sabi niya, that Peter was ever at Rome, we have no evidence. Nililiwanag niya, mula lang ito sa uncertain tradition. No, walang ebidensya na kundi sa salit-saling sabi. Kaya nga tinitrace back po natin. Alam nyo, mga kaibigan ko, kung hindi nga nakapunta sa Rome, tapos ito pa si Linus, i-appoint niya ron. Kasi alam nyo, totoo, si Paul, nakapangaral doon. No? At may mga ebidensya na si Paul ay nakapangaral doon. At kung meron man na i-appoint pagkatapos ni Peter, walang iba na kundi yung mga kamag-anak ni Paul. Sino pa yung mga kamag-anak ni Pablo? Alam niyo po, binabati niya po yung sinasabi niyang nandiyan sa loob ng grupo na yan na tinatawag ni Jesus Christ na kahal o congregation na tinatranslate naman na eklesiya. Sa Roma 16:7, may dalawa pong kamag-anak diyan si Paul. Hindi pa po siya nako-convert sa Kristyanismo. Kristiyano na tong dalawa na to. Nakasulat po yan sa Roma 16:7. Ang pangalan po nila, Andronicus at si Junia. Ganito pong mababasa po natin. Kung meron mang i-appoint, dapat ito i-appoint. Sa isang translation ng Bible, sa Contemporary Bible English Version, ganito mababasa. Greet my relative Andronicus and Junia, who were in jail with me. They are highly respected by the apostles and were followers of Christ before I was. Pansin niyo po, binabati niya yung mga relatives. Pambihira. Dito may mababasa tayo, sa Tagalog, pabasahin ko po sa Tagalog. Sa Tagalog ng Roma 16:7 na yan. Pansin niyo, nandito pa sa listahan si Linus. No? Pansinin natin kung meron man sa Roma, kasi sa Roma siya naka-connect Sa 16:7, ang daming pangalan dito Ang totoo nga nito kung paano nabuo ito, kaila Aquila at Priscilla. Sa 16:3, ganito po yung pagkakabuo niyan. Binati po niya yan ni Pablo. Sa sulat niya, batiin niyo si Prisca, saka si Aquila, aking mga kamanggagawa kay Kristo. Binati niya yan. Sabi niya sa 4, nandun daw sa bahay nila o sa kanila nagtitipon, yung mga eklesiyang hintil. Ngayon, sa 5, sa kanilang bahay, batiin nyo, sabi niya, isa-isa niya. Sa 7, ito yung kumag-anak niya, batiin nyo si Andronicus, si Junias na aking mga kamag-anak. At mga kasama ko sa pagkabilanggo na siyang mga bantog sa mga apostol na sila na may nangauna sa akin kay Kristo. Pansin ninyo, kamag-anak niya na nauna, itong dalawa na to, tapos lalagay mo yung hindi nauna, nauna pa nga kay Pablo. Kung biblical history, mga kaibigan po namin, baka maniwala pa ako itong dalawa na to. Ito pa ang pumalit. Bakit? Nanggagaling sa dila ni Apostle Pablo, kamag-anak niya. Nanggaling sa dila niya, mga bantog. Kaya nga sa English po, mababasa po natin. Ang
respetado. Respetado ng mga apostol. Si Linus ba may na-record? Pangalawa, alam nyo, tahimik lang ang Biblia tungkol dito kay Linus eh. Isang beses lang po nabanggit yan sa totoo lang si Linus At nabanggit niya si Linus, wala naman sinasabing ina-appoint siya. Nasa unang Korinto 11:2. No? Basahin po natin nga, tingnan natin. Unang Korinto 11:2 yung pangalan ni Linus. 11:2. No. Ng unang Korinto. Unang Korinto 11:2. Ba? Dali lang 11:2 ng unang Korinto. Kaya na kayo, ang book tong ginagamit ko, hindi cellphone eh. Medyo hinahanap pa natin. Unang Korinto 11:2. Ganito po sinasabi. Ngayon, pinapupurihan ko kayo. Ano po to? Translation and New World Translation. Sapagkat ang lahat ng bagay ay sinasa isip nyo na ako at ang pinangawakan ninyong maigpit ang mga tradisyon na binigay ko sa inyo na gaya ng mga binigay ko sa inyo. No? Time. Yes. Time up po. Diyan po nagtatapos mga kaibigan ang presentation ng ating negative side sa hapong ito sa pagitan ng RCC at GW, no? Negative side po dito ang GW, siya po ang tumatayong negative side. So, bago tayo dumako sa ating cross-examination na 5 minuto ng affirmative side sa negative side, muli ay babatiin natin yung mga nanonood sa live. Maraming salamat sa panonood mga kapatid, magandang hapon sa inyo diyan, shout out, no? Dito ako nakikinig. Nga po pala kung aabot ito sa 50 viewers, no, mamimigay dito ng load sa Defenders of Faith. Dalawang tag 100 peso load. At kung makaabot na ang Defenders of Faith, no, sa 4,000 viewers, cellphone po yung pamimigay dito, brand new 100 po, no. So, maraming salamat. Yan lang po, no, follow po yung aming YouTube channel, no. Salamat sa inyong lahat. So, Brother Dilmar, nakahanda ka na po ba sa mga katanungan mo? 5 minuto, okay? So, isit ko lang, Brother Dilmar, itong oras mo para makapag-umpisa ka na. Wait lang po, ako nag-isit ko na oras. So, ito. So, yan. 5 minutes. Okay, Brother Dilmar, your time start now. Okay, so magandang hapon sa iyo, brother. Ngayon, ang unang tanong ko ay ganito. Sabi mo kasi kanina ay pwede naman mag-appoint si Peter, pero hindi si Linus ang i-appoint niya. Tama ba? Tama o mali? Wala ako sinabing hindi si Linus. Sabi ko walang nakasulat o walang sinabi na in-appoint niya ito si Linus. Yan ang sabi ko. Pero ibig sabihin, pwedeng mag-appoint si Peter. Oo o hindi? Tanong yan para kay Peter, di ba? Kung mag-a-appoint pa siya? O ano ba ibig sabihin, mag-opinion ako? Hindi, yun yung sinabi mo. Ayon sa sinabi mo kanina, Cut the time, kung mag-appoint please. siya, Cut the time. Ang rules po natin dito, kapatid, ipaalala ko lang sa inyo, kung categorical po yung question, kinakailangan munang sumagot ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas sa 20 segundo. Ibig sabihin, binasa ko nila kung ang halimbawa, yes or no. So, yun po muna yung unang lalabas sa bibig ng sasagot, Halimbawa, yung sagot, tama o mali, okay, yun po muna yung unang lalabas at saka ipapaliwanag mo ng 20 seconds bakit ganun ang sagot mo. So, ang oras mo po ay 4 minutes and 29 seconds, Brother Dilmar. Tawag dito, i-resume lang po natin, yung iyong oras at tuloy po ang tanungan. So, time start now. okay. Sabi mo kasi, brother, kanina, narinig ko nilista ko pa nga dito. Sabi mo kasi dito, ay pwede mag-appoint si Peter. So, pwedeng si Aquila o kaya si Priscilas. Ngayon, tanong ko, makakapag-appoint pa si Peter? Oo, hindi. Kung makapag-a-appoint, no, posible naman yan. Okay, next question.
Next question. Kung makakapag-appoint, pwede niya bang i-appoint si Linus? Oo o hindi? Walang sinasabi na gano'n sa Bible o sa banal na kasulatan. Sa yan, pero sa realidad wala. Sa real talk. Okay. Sa kasaysayan ba, o layo tayo, labas tayo ng Biblia. Sa kasaysayan ba, no, nung pumunta, no, nung nag-ikot-ikot na si San Pedro para mangaral, posible ba na mai-appoint niya si Linus? O hindi? Sa kasaysayan ng Biblia, ang posible ang iniisip mo, pero hindi nangyari. Wala kasi nga, dahil hindi nangyari, walang totoong kung kasaysayan ng Biblia. Okay, sige. So, posible pa lang ma-appoint si Linus. Ngayon, tanong ko sa iyo, kung i-appoint ni Peter si Linus, no, may magagawa ka ba? Hindi ko nakakuha yan, no? Ingay, bro. Ulit yung tanong. Okay, ulitin ko yung tanong, no? Kung ini-appoint nga ni Peter si Linus, sabihin natin, nasa kasaysayan at mababasa ko rito, no? May magagawa ka ba kung in-appoint niya si Linus? Meron o wala? Ang sagot ko, kung may magagawa ba ako, ang sagot ko dyan, kung nangyari talaga yan, wala akong magagawa. Kasi nga, hindi nangyari talaga, kaya nga tinututulan ko. Ngayon, kaya mo tulad ito, itong world history na nakasabi, si Peter, 64 to 67, si Linus ay 67 to 69 AD, naging Santo Papa. Ito ba, tinututulan mo yung world history? Oo, hindi. Tinututulan ko yung pag-a-appoint. Oo nga, ito nga. Ito nga, nasa world history. Hindi ko tututulan kung totoo ang kwento. Biblical. Kung biblical talaga yan, hindi ko tututulan. Pero kung pasalit-salin sabi, tinututulan ko. Ay, ulitin ko yung tanong. Labas tayo ng Biblia. Nasa kasaysayan tayo. Sabi mo kanina, posibleng i-appoint si Linus ni Peter. Ngayon, pinakita ko sa iyo itong libro ng world history, ayan, world history yan. Nakita ko sa iyo na magkasunod si Peter and Linus, sinasabi mo namang hindi mo pinaniniwalaan. Sino paniniwalaan natin? Itong world history o ikaw? Yung Biblia, paniniwala ko yung history mo. Hindi hindi salig sa Biblia, kaya hindi ko pinaniniwala yung history mo. Okay, sige. So, ang mali dito, at ang dapat namin paniwalaan ay ikaw, at hindi yung world history. Tama ba o mali? Ang tindigan ko, paniwalaan natin. Moderator, categorical ang tanong ko. Ulitin mo yung tanong mo, bro. Ulitin ko. So, ibig mo sabihin, ikaw yung paniniwalaan namin at hindi yung world history. Tama Moderator ba? muna, moderator. Bali po, ang oras mo, 38 seconds ang natitira, Brother Denmar. So, ang rules po natin dito, no? Sa ikalawang pagkakataon, Brother Marty, mabibigyan kita ng warning. Kailangan po munang sumagot ng categorical bago kayo magpapaliwanag. Kung halimbawa po ang tinatanong sa iyo, tama o mali, kailangan nyo muna sabihin tama o kaya mali. Tapos, explain nyo po ng 20 seconds. So, second warning po, tuloy po tayo, 28 seconds ang nalalabi sa oras, no? So, time start now. Okay, ulitin ko. Ibig bang sabihin ay ikaw yung tama at ikaw dapat paniwalaan namin isa dito sa world history? Tama o mali? Tama ako. Okay. Explanation, bro. Sige. Explanation. Tama ako. Kasi ganun paniniwala ko, naririto sa Biblia. Walang ulat, no? Walang ulat, walang kwento. Time's up. Diyan po nagtatapos ang 5 minutong pagtatanong ng ating affirmative side sa ating negative side. So, mga kaibigan, tayo po ay dadako sa rebuttal stand na po ito na 10 minuto, ano?
10 minutong rebuttal stand ng ating negative affirmative side, si Brother Denman Santiago ng RCC. So Brother Denman, nakahanda ka na ba sa iyong presentation? Yes, ready. Sana po ba? Po, tuwid lang at ating yan. Okay, 10 minutes. Time start now. Okay, so magandang hapon muli sa inyo lahat mga kapatid, ano? Ngayon, mga kapatid, ay mukhang nagtatago yung ating kapatid sa ating pananampalataya dito sa tinatawag niyang sa Bible lang daw siya maniniwala. Ito mga kapatid, yan ang kadalasan problema sa mga kaibigan natin sa protestante, no? Na puro Bible lang, no? Ito mga kapatid, kaya hindi niya mabasa na pumunta si San Pedro sa Roma, kasi ayaw niya magbasa din ng Biblia niya. Ayaw niya magbasa ng Biblia. Ito mga kapatid, ito dito niyo makikita kung paano yung ating kalaban, tinitwist kayo, no? Dinideceive kayo, no? Parang sinasabi niya na sa Bible lang siya maniniwala, sa Bible lang, no? Sa Bible. Samantalang yung Bible mismo nagsabi na si San Pedro pumunta sa Roma. O ito, basahin natin, no? Basahin natin. Ito po sa unang Pedro, no? Basahin po natin unang Pedro sa 5, ang talata po ay 13. Pakinggan po ninyo dito sa isang magandang salin, no? Ito, napakagandang salin nito, no, mga kapatid. Ito na sa The Living Bible. Sabi dito ay ganito. Ayun, no? The church that is at Rome, elected together with you, no, salute you and to do my son Mark. Ayan, sabi diyan. No? Ayan. So, nasa Bible pala, the church is at Rome. No, sino ba ang nagpapatunay niyan? Ito mga kaibigan, dinanggit niya yung mga unang Kristiyano sa unang siglo. Ilalabas natin, sino-sino ang mga to. O, ayan o. Ito, si Eusebius. O, ayan, sabi ni Eusebius sa kanyang The Chronicle, no, 303 AD. The Chronicle of Eusebius in Caesarea. Sabi niya dito, the Apostle Peter, after he has established a church in Antioch, is sent to Rome. Oh, is sent to Rome pala eh. O yan, si Peter of Alexandria sa Penance, Canon 9, no, sa 306 AD. Sabi niya, Peter, the first chosen of the apostles, at last was crucified in Rome. O yan, pinako pala sa Roma si Apostol San Pedro doon sa Rome. No, at sino pa nagsabi niyan? No, ito, patunayan natin. Mas marunong pa ba siya dito sa mga scholar na babanggitin natin? Ayan, si John Norman Davidson Kelly, no, sa kanyang Epistles of Peter and Jude, page 218, Babylon was becoming in Jewish and Christian circles is symbols title for Rome. O yan, o. O, isa pang New Testament scholar, si Gary Birch and Jim Green and Lynn Kohek, sabi niya dito, sa A Survey of the New Testament within its cultural context, page 402, sabi dito, early church testimony confirms Peter was martyred in Rome. Di ba yun ang sinabi ni Peter of Alexandria? Siya ay minartir doon sa Rome, ipinako, no? O, ito pa, sabi dito ni Philip Comfort, no, The New Testament Text and Translation Commentary, page 755, Peter was using Babylon as a code for Rome. O, ayan o. O, isa pa, a commentary on the Bible ni Paul Achinater, sabi niya dito, page 106, Babylon stands for Rome. O, ayan, mga kapatid, no? Mga kapatid, makikita ninyo, no, sabi niya, mas tama ako, no, kaysa dito sa binabasa kong world history sa inyo. Mas tama ako, sabi niya, dahil sa paniniwala ko. Mga kapatid, sinong paniniwala ko? Yung paniniwala niya sa sarili niya o itong katotohanan na sinasabi natin? Tandaan ninyo, yung binabasa natin, primary sources. Pag sinabing primary sources, mga kapatid, sila ay mga historiador, mga Bible commentary, at mga theologian na nagsabi ng kanilang pag-aaral.
sila ay nag-aral mismo. No? Kaya sino paniniwalaan natin? Yung ating kausap o siya? Yung mga ating sinang. No? Kung paramihan lang ng reference, mas marami tayo mga kapatid. Mas marami tayo. Yun nga lang ito mga kapatid. Yung ating kaibay sa pananampalataya, lumayo doon sa topic. Ang ating topic ay apostolic succession. Ano ang itinapik niya? Itinapik niya si San Pablo. Di ba ang layo? No? Ang layo kasi hindi ko naman pinatid si San Pablo. Oh. Di ba? O ngayon, ang tanong natin sa kanya ngayon, saan yung pagtutol mo? Doon sa itinayo ko, wala pa. Wala pa ang tinututol. Ang itinutol niya mga kapatid, dito nasa Mateo 16:18, linawin natin. No? Ang salita ng ating Panginoon Kristo, no? Aramaiko at Hudyo, Hebreo. Hebreo. Yung mga apostol nagsulat Greek. Greek. Kaya nga Greek New Testament. Oh. Ang Biblia mga kapatid, ang Old Testament isinulat ng Hebrew, ang New Testament isinulat through Aramic and Greek. So bakit niya ko hanapan ng Hebrew? Kasi palusot niya. Kasi kahit anong ilusot niya dito, mga kapatid, ang itinayo ni Kristo simbahan talaga. Simbahan. Bakit? Kasi alam niyo mga kapatid, kung may pagsisinungaling niya yan, mga kapatid. Meron ditong isang referensya, kukunin ko mamaya. May referensya tayo sa saksi ni Jehovah na yun ay gumising. Sabi doon sa kanilang pabalat, gumising. No, may Watchtower magazine pa. Kukunin natin yan mamaya at ilalabas natin yung sinasabing pansanlibutang organisasyon, sabi ng mga saksi ni Jehovah. Nung translate sa kanilang JW website na nakatranslate, no, Worldwide Church. Subukan nyo. Tapos sasabihin niya, wala daw church. Palusot niya yun. No? Ang hindi niya matutulan, mga kapatid, yung sinayt natin, pagdating dito sa Bible, na ang itinayo, Catholic Church, at itinayo kay San Pedro, itinayo sa mga apostol. Hindi niya man tinutulan yun eh. Yung sinabi ni San Pablo, itinayo sa ibabaw ng mga apostol. Efeso 2:20. Hindi niya natutulan yon. Wala siyang pagtutol sa apostolic succession, mga kapatid. Ang tinututulan niya, wala daw mabasa sa Bible na inappoint ni Peter si Linus. Kasi mga kapatid, problema, nakukulong siya dito sa Bible. Nagkukulong siya, samantalang ang usapan namin, Bible at kasaysayan. Kaya nga umuha ako kasi may kasaysayan. Bakit mo ngayon iniipit yung sarili mo sa Bible? Kung may kasaysayan naman. Tapos, kung tinanong ka sa kasaysayan, sasabihin mo, salit-saling sabi. Na hindi mo paniniwalan. Bakit ka pa nagsabi na ang ating pagbabasihan sa diskusyon nito ay Biblia at kasaysayan? See? So kung hindi mo tatanggapin yung kasaysayan, ito na rin mismo, kaibigan, ang naglulugod sa sarili mo. Kasi ikaw ang nagsabi, patutunayan sa kasaysayan, kung napatunayan ko, ayaw mo naman. Wala akong magagawa diyan. Sabi nga ni St. Bernadette, we are here to inform, not to convince. Ayaw mo, nakakulong ka dito sa Biblia. Nakakulong ka dito. Samantala napakaliwanag. Itatayo ko aking iglesia sa ibabaw nino, San Pedro. Ayan nandito pa sa aking world history. Ayan Saint Peter, Saint Linus, ayan si Saint Anacleto, si Saint Clement. Ayan Ito, mga kapatid, hindi ba nabanggit sa Bible yung mga yan? Totoong tao sa Bible yan. And kanina, tinanong natin siya, kaya niya ba? No? Kung kaya niyang
tindigan yung kanya sinasabi. No? Tinatanong natin sa kanina, may posibilidad ba sa kasaysayan na i-appoint ni Peter si Linus? Sabi niya meron. Pero sa Biblia daw wala. Talagang walang kamahanap sa Biblia. Kahit yung pagpunta ni San Pedro sa Roma, no? Hindi mo mababasa dito. Kahit yung pagpako sa kanya. Yung pagpako nga kay San Pablo, wala dito eh. Alam mo ba si San Pablo? No, nung yan ay minartir, no? Yan ay pinubutan ng ulo. O nabasa mo ba sa Bible? Wala. O yung pagkamatay ng ibang apostles, yung pagkamatay nila, wala dito. Ibig mo sabihin, pag hindi mo nabasa dito, hindi ka maniniwala? O, paano kung sabihin ko sa iyo, hindi naman namatay dito si John the Apostle, si John the Beloved? Ibig sabihin, buhay pa rin si John the Beloved. Mahinang argumento po yun kasi naglalak dito sa Bible. Naglalak. Time's up. Diyan po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating affirmative side sa panig po ng RCC. Si Brother Denmar Santiago po, siyang Catholic defender, no? So mga kaibigan, dadako naman po tayo sa ikalawang pagtatanong, no, ng ating kapatid na si Brother Martin ng GW. So linawin ko lang po sa iyo, Brother Martin, dito po sa pagkakataon ito, maaari mong itanong yung kahit ano basta po pasok sa topic, kahit hindi niya po inilatag, ay maaari mong itanong o kahit hindi niya i-present, no? Basta po pasok sa topic ninyo. So Brother Martin, isit ko lang po ang iyong 5 minuto para sa iyong mga katanungan. Kung ready ka na, your time start now. Okay. Doon sa sinabi mo na 5:13 na ginamit mo na salin, nakasulat ba dyan, Roma? Oh, the church is at Rome. The Living Bible yan. At Rome. At Rome. Yes. Pakiulit. Sa Uwinan Lagrego, nung isulat yan, nung mga apostol, Rome ba nakasulat? Hindi Rome. Hindi. Pero, yun ay code name. Kasi nung mga panahon ngayon, nung nagsusulat si San Pedro, ay maaari siyang patayin ni Nero sa Saba. Kapag ay sinulat niyang Rome yun, hindi niya sinulat as Rome. Ba't niya na ba sinulat ng gano'n? Sino nagbigay ng impormasyon sa inyo na code name yun ayon kay Pedro? Yun ay code name, according dun sa mga Bible scholars and Bible commentators na ating binasa kanina, na primary sources yon. Kasi yun talaga ay nag-aral ng New Testament. Kaya nga, kanina lang galing yung opinion na yun, na code name yun? Hindi opinion yon. Galing yun sa mga Bible scholars. Ulitin ko, galing sa Bible scholars and Bible commentators. Sinong Bible scholar? At saan niya kinuha yung impormasyon na yun? Okay, banggitin natin yung mga kaninang binabanggit ko na Bible scholars. No? Ayan. So, ngayon, papasahin ko sige. Sumasagot pa. Yan, gaya din dyan. Time po, 37 and 3 minutes and 7 seconds. Pabayaan po nating makasagot ng 20 segundo, kapatid na Marty, para po malinaw yung pag-uusap, no? May 20 segundo po siya. So, proceed po, Brother Denmar. Ayan, gaya ni John Norman Davidson Kelly, no, sa kanyang Epistle St. Peter of Jude, no, 218, Babylon was becoming in Jewish and Christian circles a symbolical title for Rome. Yan. Si John Norman Kelly, no, na isang Bible scholar ng New Testament. Binigay ko sa iyo, Next question. Ano naging batayan ni John Norman Kelly na naging code yan? Saan niya binatay? Binatay niya dito sa Cymbeline Oracles, no? And the Apocalypse of Baruch, no? Sa Eusebius Pampilius, dito sa The Chronicle din, noong 303 AD. Ayan. Okay. Punta tayo kay Eusebius. Nabuhay si Eusebius 300 taon na, patay ang mga apostol.
Sa chronicle na sinulat niya, doon siya kumuha ng impormasyon, tinuturo ng scholar mo. Ngayon, ang tanong, saan kumuha ng impormasyon si Eusebius na regarding na nakapunta ng Roma si Paul? Si Peter. Nakuha niya yan, no? Nakuha niya rin yan sa mga iba pang mga nauna sa kanya. Hindi, patay dyan. Saan niya nakuha ang source? Ayun, sa Apocalypse of Baruch, this is a apocryphal book, no? Apocalypse of Baruch. Ibig hindi yan yung hindi yan yung yung Bible Again, no, ang pinagkunan ni Eusebius ay apocryphal. Apocryphal ang kanya pinagkunan. Okay, ibig sabihin yan yung apocryphal hindi yan Again, naputol, sorry. Oo. Inaamin mo yung mga apocryphal book na yan, yung mga lihim, di ba? Ang ibig sabihin ng aklat na yan, mga lihim. Na aklat. Hindi. Yung source niya, ibig galing sa isinulat ni Peter. Inaamin mo. Inaamin ko na hindi talaga ito sinulat kasi ayun nga, no, galing siya sa Apocalypse of Baruch, which is a deuterocanonical or apocryphal book na dapat ay kasama sa kanon ng New Testament. Okay. Sino yung Baruch na yan? Sino yan? Sino yung writer na yan? Sino yung writer ng Baruch na apocryphal book na yan na nagkukwento? Saan niya nakuha information? Actually, until now, that is a debatable topic. No? Hindi ko sasagutin. Okay. Last question. Ano pa ba yung ano pa yung Time's up. So, sige, tapos sige. na po ang 7 minuto na mga tanungan, 5 minutong tanungan, no? Yan po nagtatapos. So, mga kaibigan, dadako naman po tayo sa tinatawag na rebuttal stand ng ating negative side, ano? At pagkatapos nito, tanungan ulit, no? At tuloy-tuloy po tayo sa final conclusion, no? So, 10 minuto ito, Brother Martin, no? Muli binabati po yung mga nanonood live, maging yung nandito sa loob ng room. Naka-live po tayo sa Defenders of Faith official, no? Page, no? Patuloy po kayong sumubaybay, ano? At baka magtuloy-tuloy na po ang aming pagla-live dito muli. Mamimigay po tayo ng load at saka libreng load po yun, ano? At hindi lang yan, brand yung cellphone kung kami aabot na, no? Yung aming YouTube channel, no? At tuloy-tuloy na po tayo dito mga kaibigan, ano? Maraming salamat sa inyo. So, 10 minuto ito, Brother Marty, para sa iyong dito, presentation. Rebuttal stand. Are you ready? Okay. Ang topic po natin, no? Siya po ang naglalayo, no? Lumalayo. No? Ginamit niya yung yung Peter 5:13 para patunayan si Peter ay pumunta ng Rome. Iniimbestigahan po natin mga kaibigan yung source of information, napakahalaga niyan, no? Tinuro niya yung isang scholar niya ng information, inimbestigahan natin yung panay scholar niya, no? Kumuha sa salit-salin sabi. Lumalabas salit-salin sabi, no? Sinabi daw ni nung isang Eusebius, na si Eusebius na nabuhay 300, hindi naman nakita. Hindi nakita tuwiran at hindi niya nakita yung sulat ni Peter tuwiran. No? Iniimbestigahan natin, napunta na siya doon sa apocryphal. Lumabas na po yung katibayan. Nung iniimbestigahan na natin yung apocryphal, napunan yung mga kaibigan, nakapo-corner na siya. Hindi niya na masabi ngayon yung information, no? Kung sino yung mga yon na nagbibigay na information. Tandaan niyo po, no? Papaniwalaan po natin ang isang bagay, dapat doon po tayo sa reliable na information. Sino po yung reliable information?
Kung paniniwalaan nyo po, yung kung sino yung sa reliable information, doon na po kayo din sa mismo mga sumulat, yung mismo halimbawa, yung mga apostol. Yun po talaga may reliable information. Ito po sa binasa ba ni Peter, ito po, pangahawakan po natin reliable po yung sulat niya. No? Kasi po siya yung may sulat no? I-document niya po ito. Balikan po natin yung no? Yung kanya sulat po, no? Yung 5:13, no? Ayon kay Peter, ganito po sinasabi niya. Binanggit niya, no? Binanggit niya naman doon sa sulat niya kung nasaan siya. Hindi niya po binabanggit niya ng Roma. Wala po siyang, binasa-basa ko nga po, sinundan ko yung, niya, wala. Ibig sabihin, ang sinasabi ni, ang sinusulatan niya, yung mga Kristiyano, no? Sabi niya sa unang Pedro 5:13, ano sabi niya sa 13? Siya ay nasa Babylonia. Sinabi ba niya, siya ay nasa Roma? Sabi, code daw, code. May tinuro ba si Pablo, si Peter na code yan? May info bang binigay? Anong code ko to Salit-salin sabi. Meron, yan. Yung salit-salin sabi, meron. Pinatutunayan niya, nung iniimbestigahan natin, hindi niya na mapatunayan. Pero mismo, yung may katawan, walang sinasabi na code niya yan. Na code yung Babylonia po na yan. Ngayon, balik po tayo sa topic sa lundo ng usapan. Patirid na po natin, wala po, biblical, no? Biblical, wala sa mapatunayan. Maski sa history, kita nyo, di ba? Wala pa rin. Ang ginagamit niya, puro nabuhay na matagal na panahon. No? Hindi niya mapaatras-atras yung kanyang mga dokumentong pinaniniwalaan na ang topic natin, no? Yung succession, patunayan niya, documented. Diretso. Alam niyo binasa niya yung kay Eusebius, yung pinakikita niya po. Alam niyo po, sinulat po ni Eusebius yung 300. 300 years ng panay ang mga apostol. Sinulat niya yun, kinuwento niya yung sa aklat ni Eusebius. Pero ang tanong, yung information, saan ang galing? Di ba? Ngayon, dito po tayo sa kanilang aklat. Ito po, manunuri po ito na Katoliko. Jesuita po na ito, Catholic Jesuit ito. Si John Mackenzie. Ano po pinatutunayan po ni John Mackenzie? Sabi niya, sa aklat niya, The Roman Catholic Church, New York, 1969, page 4. Sabi po, isang professor po ng theology sa Notre Dame, Jesuit John Mackenzie, historical evidence does not exist for the entire chain of succession of church authority. Napakaliwanag po. Walang nag-exist na ebidensya ng entire chain of succession of church authority. Pinipilit po nila, bakit itong mga manananggol na hindi naman nakakatulad ng kanilang profesor, yung kanilang teacher, nagsasabi na ito matitigas sa ulong estudyante. Pinipilit yung hindi tinuro. Sinabi ng kanilang profesor sa theology, walang interchain, walang kadena, walang ebidensya, wala nag-exist na evidence, historical. Patutunayan historical, ito na nga, historical, pinatutunayan, wala nga Isa pa, encyclopedia, New Catholic Encyclopedia, inaamin, 1967, volume 1, page 696. The scarcity of documents leaves much that is obscure about the early development of episcopate. Isipin nyo,
Ano sinasabi ng kanilang New Catholic Encyclopedia? Kulang ng mga dokumento ng pagkakabuo ng sinaunang episkopa na nanatiling malabo. Nag-imbestiga po sila, no? Sa kanilang aklat mismo, pinatunayan. Ayun yung episcopate po, yan po yung yung sinasabi nilang church authority. Sila daw in-appoint, patapos daw ni Peter, si Lidos, tapos may Ebodius, yan nga po yung, ang ebidensyang pinakikita lang yan nga po yung kay Eusebius, walang patid. Pero alam niyo po ba, iba naman yung pagkakalinya ng Catholic na Orthodox. Yan po yung sa totoo lang po paatrasin niyo po. Kaya ngayon hindi niyo ginagamit yung sa pang-Orthodox kasi mayayari. Yung kapag kabiyak nila. Ikwento ko lang po ulit kung paano po nabuo sila. Ano po? Ganito po kung paano nabuo po yung simbahan. No? Paatrasin ko po. Yang kinaniban po natin ng kaibigan, kung yan ay Roman Catholic. Ano po? Alam niyo po, 1054 po. No? Okay, time's up. Time's up po. Diyan po nagtatapos ang 10 minuto na rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Marty. So mga kaibigan, dadako po tayo sa 5 minutong pagtatanong muli ng ating affirmative side, no? Sa paksang pinag-uusapan nila na apostolic succession, mga kaibigan ko, yung nanonood dyan sa live, no? Para sa inyong kalaman, ang naglalaban po ngayon sa talakayan ay si Brother Dilmar Santiago ng RCC, isang Catholic Defender, at si Brother Marty naman, isang GW Defender. So, Brother Dilmar, nakahanda ka na ba sa iyong 5 minutong katanungan? Yes. Oo. Okay. Your time start now. Okay. So, nung kanina, nung bumabasa ako ng mga reference, ayaw mong tanggapin, di ba? Oo, hindi. Hindi. Dahil Okay. hindi naman, tama na, di ba, sasagot, yung, Sige. kaya ako hindi tinatanggap, no, hindi naman lahat ng reference mo, hindi ko tinatanggap. Sinusuri ko nga yung reference mo So may sa mga sinabi ko kanina gaya ng world history, naniniwala ka doon? Oo, hindi. Hindi lahat ng naroroon, pinaniniwalaan ko yung aklat, yung pagka-reference mo. Pero yung impormasyon na nakalagay doon, no, sinusuri ko batay sa biblical history. Kaya hindi ko pinaniniwalaan. So, kung ikaw yung gusto mo paniwalaan kita. Okay. So ngayon, ito, ulitin ko yung tanong. No? Sino ang dapat namin paniwalaan? Ikaw o itong world history na nagsasabi na mula kay Saint Peter hanggang kay Saint Linus hanggang kay Pope Francis ay nagpapatuloy ang apostolic succession? Kanino kami makikinig? Sa'yo o ito sa world history? Sa akin ka maniwala kung biblical ang batayan ko. Ngayon, maniniwala tayo dyan kung may biblical na batayan. Okay. Okay. So ngayon ha? Ngayon, tanong ko sa iyo, yung sinabi mo na posibleng i-appoint ni Saint Peter si Linus according sa kasaysayan, yun ba ay nasa Bible o wala? Yung pwedeng i-appoint, nasa isip mo lang yun. Okay, ulitin ko yung tanong. Categorical eh. Yung sinasabi mo kanina na posibleng i-appoint ni Saint Peter si Linus, no? Pagka ang usapan ay kasaysayan. No? Sabi mo kanina yun eh, nung tinanong kita nung una, sinabi mo kanina, posible, sabi mo. Pag sa kasaysayan ng pag-uusapan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung ba ay nasa Biblia o wala? Yung sinasabi kong kasaysayan, linawin ko lang. Dalawa yan. Biblical history, secular history, yan yung ginagamit mo may reference.
Ngayon, kung ang tinatanong mo, kung posible bang i-appoint, biblical. No. Sinabi ko naman, di ba? Kung may a-appoint, no, bakit hindi paniniwalaan? Kaso wala nga. Moderator, ang tanong ko kung meron o wala. Wala nga, di ba? Okay, wala. So yung sinasabi mo kanina na pwedeng i-appoint, wala pala sa Bible. Bakit yun ang pinaniniwalaan mo? Pambira ka. Di ba, ang sinasabi mo, kung po pwede. Wala naman talang mababasa tayo kung po pwede. Kaya wala. Okay. Okay. Ngayon, tanong ko sa iyo ngayon, ha? Ang moderator's concern, at the time, iwasan po natin yung mga katagang pambihira ka kasi ang tanong po hindi yun ang hinihinging sagot, ano? Ang hinihingi pong sagot ay hindi yon. Kaya iwasan po natin kapatid na Marte. Ang Okay, oras thank you. po, may, nakaka-consume ka na po ng brother man, 3 minutes and 21 seconds. May natitira kang 1 minute and 29 seconds ang nalasabi mong oras. So patuloy po tayo sa tanungan kapatid. Pakiulit ang tanong para masagot. So ngayon ang tanong ko naman, no? Ang tanong ko, ngayon, hindi ba dapat paniwalaan itong si Eusebius kesa naman sa iyo, no? Kung biblical lang kinukwento niya, no, at may batayan sa Biblia, dapat paniwalaan. Kung wala, hindi dapat paniwalaan. Okay. So ganito, para makasundo tayo, no? Ang pinag-usapan nating topic aayon sa Biblia at kasaysayan. Di ba approve ka doon? Kasaysayan. Ba? Pagka, kaya patutunayan ng kasaysayan, nakabatay sa Biblia. Kaya, yun ang ano natin, itatayo natin, patutunayan mo, yung paniniwala mo saling sa Biblia, at kasaysayan, yung nakasalig sa Biblia, hindi yung galing sa guni-guni. Okay. Okay, ngayon, ito, tanong ko sa'yo. Si San Pedro na apostol, saan namatay? Saang lugar siya namatay? Wala akong tinayong ganyan eh. Pwede ako magtanong, moderator, ha? Moderator. Pwede ako magtanong, basta At the time, connected sa topic. sa ayon po sa ating rules, sa ikalawang pagtatanong, maaring itanong basta pasok sa topiko. Kaya allowed po yung question, pakisagot lang po Brother Martin, mayroon ka pang 15 seconds para sumagot. Walang ulat sa Biblia, bro. Saan niya namatay? Saang lugar? Patutunayan, di ba? Di ba, sabi ko nga walang ulat sa Biblia. Time's up. Hindi, wala akong isla Time's niyan. up. Ikaw magpatunay kung saan namatay. Time's up. Time na po, time na. So, Okay. dyan na po nagtatapos ang ating 5 minutong pagtatanong. Napakagandang talakayan, ano? At napakamahinahon ng dalawang debatista natin. So, mga kaibigan, dadako tayo sa final conclusion ng bawat isa. Mauna po dito si Brother Marty sa kanyang 5 minutes. Isisit ko lang ang oras para po Ano po to, bro? Conclusion na? conclusion na po ito, Brother, Last Brother Marty. Yes. Ang minuto Yes, ay sige, mag-uumpisa. Tapos, okay po, mga kaibigan at mga kasama natin narito, no? Maliwanag po sa talakayan po, wala po siyang mapatunayan. Salig sa Biblia, kaya po, nagtatago po siya doon sa sinasabi niyang salig sa kasaysayan. Tandaan po natin, mga kaibigan, paniwalaan po natin ang isang kasaysayan ng manunulat kung may sinasaligan. Lalo na ang pinag-uusapan, kwentong biblikal. Tandaan po natin, ang ikinukwento po mga karakter sa Biblia. Tandaan po natin kinasiyan. Kinasiyan po yung banal na kasulatan, pero hindi po kinasiyan yung mga manunulat ng kasaysayan. Kung mayroon mang unang paniniwalaan, paniwalaan po natin yung kinasiyan na mismo na manunulat. Manunulat din po ng kasaysayan yung mga nasa banal na kasulatan.
manunulat din sila ng kanilang mga ginawa, mga karanasan. Ngayon po, nakatala po kung ano po yung tamang dapat natin paniwalaan. Ang tinitindigan po natin, yung bang meron pang apostolic succession. Wala po siyang mapatunayan, ano po. Wala po siyang mapatunayan. Kundi ating mismo, ulitin ko, pinapatid po mismo yan ng teacher niyang theology o theologian. No. Kagaya po na sinasabi ko. Basahin ko pong muli, marapatin po ninyo, na pinapatid po yung kadena na yan ng sinasabi niya na dali lang po nawala na sinasabi niya na mayroong patuloy na paghahali-halili ang mga apostol o apostolic succession. Yan po ay bunga lamang ng mga guni-guni. Yan po ay bunga lamang ng mga salit-saling sabi ng siya mismo nagpatunay na record. Yan po ay binuo lamang na sinasabi niyang si Eusebius sa kanya aklat na Chronicle, no? Noong 300 taon na namamatay ang mga apostol. Yan po ay bunga lamang ng pagsasaliksik no sinasabi niyang Eusebius, tapos sinasabi niya, ito'y kasaysayan. Oo, natala sa kasaysayan. Ang tanong, saan ang batayan? Saan niya sinalig? Yung kanyang pagkakahanay-hanay na yan. Kaya nga po hindi niya mauwi kasi isa-isain natin kung paano binabtize yan eh. No? Aalungkatin po natin yan hanggang sa liit-liit ang detalye. Pero kagaya po ng aking nabanggit, ito si John Mackenzie, isang Jesuit professor ng theology na Notre Dame. Sabi niya po sa kanya aklat, The Roman Catholic Church, 1969, page 4, historical evidence does not exist for the entire chain of succession of church authority. Napakahirap po bang unawain ito? Meron po bang kadena na nagpapatuloy? Meron po bang batayan o ebidensya? Yung professor po ng theology niya ang umaamin. Evidence historical does not exist the entire chain of succession. Kaya ang pumapatid po mismo, no? Pinapatid po natin ngayong hapon na ito yung guni-guni at salin-salin sabi na paniniwala, no, ng ating mga kaibigan po na dati kong kinaaniban. Sa kanila dito isang aklat po, inaamin sa New Catholic Encyclopedia, the scarcity of documents leaves much that is obscure about the early development of episcopal. Pansinin niyo po, ano po yung inaamin doon ng encyclopedia? Kung mga dokumento ang episkopado nila nananatiling malabo. Time po, time. So mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang 5 minutong final conclusion ng negative side. Mangyari pong tayo ay dadako sa final conclusion naman ng ating affirmative side. Tapong ito. So mga kaibigan, pakinggan naman natin ang final conclusion ng ating affirmative side. Go ahead, Bro Dinmar. Okay. Thank you so much, moderator, no? At ngayon nga, no, mga kapatid, ano nangyari? Ako daw ang nagpunta kung saan-saan. Actually, siya ang naliligaw. Una, napunta dun sa bato. Iniwan niya yung argumento niya to sa bato. At saka dun sa simbahan, bakit niya iniwan? Kasi booking. Booking kasi na isinulat sa Greek at Aramaic ang New Testament. No? At kahit balik-balik na rin niya ang mundo, si Kristo nagtayo ng simbahan.
Kahit sa inyong magazine ang nakalagay, pang-relihiyon, sanglibutan, pang-sanglibutang relihiyon ang nakalagay. Ano ba ang relihiyon? Church. O, huwag mo nang itanggi. Ngayon, balik tayo doon, no? Si Linus, hindi niya mapatid-patid. Bakit hindi niya mapatid-patid? Kasi sa Bible lang siya base. Ngayon, ayaw niyang tanggapin yung ating reference. Pero pag siya babasa ng reference, gusto niya ay siya ang papaboran. At sabi niya, mas magaling pa daw siya sa mga theologian, Bible scholar at Bible commentator na ating binasa. Wow, very good. No? Mas magaling ka pala doon, no? Ano kaya ang educational background ng ating kausap? Ano? Ngayon, nahiya naman sa iyo si John Newman. Nahiya naman sa iyo si John Newman na isang Bible scholar na protestante. Para sabihin ko sa inyo, lahat ng aking binasa ay galing sa mga protestante. Hindi po katoliko, hindi self-serving. Hindi self-serving. Napunta doon sa pagpunta ni Pedro sa Roma, hindi naman yun ang usapan. Ang usapan natin kung may kasunod si San Pedro. Sabi niya, mga kapatid, inuulit niya, posible daw. Sino? Si Linus i-appoint ni St. Peter. Posible, siya mismo. Nahuli nyo. Kahit i-background nyo pa yung, i-backplay nyo pa yung record, posible nga daw. I-appoint ni Peter si Linus. Ibig sabihin, no, si Peter makakapag-appoint. Sabi niya, kung makakapag-appoint si Peter, wala siya magagawa. Tinanong ko siya, may magagawa ko ba kung i-appoint ni Peter si Linus? Wala daw. Wala ka naman talaga pala magagawa bakit ka pa tumututol? Wala ka tututulan. Ikaw mismo sa sarili mo, no? Ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mong tanggapin yung referensya. Pag ako bumabasa, gusto mo, ikaw ang tatanggapin. Bias doon, kaibigan. Ngayon, ito. Para sabihin ko sa iyo, itong binabasa natin dito, world history. World history, World history. Ito ay mga history. No? So, bakit naman kami sa iyo maniniwala? Ano ba yung background mo para maniwalaan ka namin? Ngayon, punta tayo doon sa kanya sinasabi na kulang daw ang dokumento ng simbahan. Hindi ibig sabihin na kulang, hindi na magsasaliksik yung simbahan ng dokumento. Diyos ko po. No? Kulang nga hindi harap ka dun sa mga ibang libro namin. Sure ako, kompleto na. Basic. Ngayon, sabi mo, nahati. Mayroong hatian. No, yung simbahan. Para sabihin ko sa iyo, nung nahati, nagkaroon ng Western at saka Eastern, may Santo Papa pa rin. Kaya hindi naputol. Nasaan yung sinasabi mo naputol? Guni-guni mo lang. Guni-guni lang. Kaibigan, ha? Ayan, ayan. Ang dami, Mga pangalan, ang dami, hanggang kay Pope Francis. 266 Pope. Hindi naputol. Tapos sasabihin mo, ito kasi yung kasaysayan nila Alam namin yung kasaysayan namin. At nung nagkaroon ng sikhism, may Santo Papa pa rin kami. Hindi na wala yun. Hindi na putol yun. Bakit? Basahin natin. Mula sa Biblia mismo. Mateo 16:18, ididiin lang natin. Ano sabi dito sa Mateo 16:18? Basahin natin. No? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng mga Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Kaya kita mo? Time's up. Diyan po nagtatapos ang 5 minutong final conclusion ng affirmative side si Brother Delman Santiago ng RSCC. So, mga kaibigan, bago natin tuluyang itapusin ang debating ito, bibigyan ko po ang bawat isa na
magpasalamat sa mga nanood, ano? Pasasalamat po. Ito pawang pasasalamat. Wala na pong rebat, walang atake, side comment. Basta ito po ay pawang pasalamat. Mauna ka na po, Brother Denmar. Pasalamat. Ayan, no, maraming salamat, no, sa bumubuo ng Defenders of Faith, no, sa mga admins nito at kay Ka Ernie na ating moderator at sa ating mga kasama dito sa group chat, ay sa group video, no, si Hiro, si Ryan, si Cal, si Marty, si Sispo na alagad din sa Panas, no, si Jan, si Kuya Eric, si Clyde, si Pastor Rosendo, si Roel, si Eduardo, si Ka Edwin, si Levi, si Jumong, at sa iba pa, no, na hindi ko nabanggit, no, pasensya na, hindi ko kayo maisa-isa. At saka, salamat din sa mga nasa live, no, yan man ay positive o negative comment, ay tinatanggap natin yan bilang patas, no, na pag-observe sa kung ano-ano napapanood ng mga diskusyon. Nawa ang katotohanan lamang inyong matagpuan dito sa naging diskusyon. Yun, mga kapatid, no, sana ay buksan natin ang ating kaisipan. Kayo na po ang bahalang tumimbang sa lahat ng aming nasabi, no? Maraming salamat po and God bless. Time's up. Time's up. So, Brother Marte, mayroon ka rin pong 1 minuto na pasasalamat sa mga nanood. Okay? Time start. Isang magandang hapon po, mga kaibigan namin na nakikinig. Narinig nyo naman po siguro yung aming paraan ng pagpapalitan ng pangangatwiran. Nakita nyo naman po na yung aking paraan. No? Wala po tayong paligoy-ligoy na sinasabi na ating katunggali. No? Gumamit po tayo, biblical ang saligan. No? Naniniwala sa kasaysayan kung ang kasaysayan naman nakasalig din ang batayan sa batan. Kaya pinasasalamatan ko at minsan pa, no, naging mapayapa yung pag-uusap namin. Kaya sana po magpatuloy yung ganitong uri ng usapan. Ilabas lang natin ang tamang katwiran. Nasa sa inyo na po ang pag-atol. Narinig nyo naman po yung palitan ng ng mga referensya. Salamat po. Okay, time. Naman. So, dito na po. Official na nagtatapos ang ating debate sa hapon dito. Maraming salamat sa mga nakinig at sumubaybay. Ano? At siyempre sa dalawang debatista natin, hindi magaganap ang debate. Wala ang dalawang ito. Maraming salamat sa inyo. Okay. Hindi ko na may isang mabati kayo, mga kaibigan. So dito na po nagtatapos official ang ating debate. Official, we're out. Pwede magtanong, Bro Ernie. Pwede po, sige po, pwede po tayo magtanong dito sa mga nagtibati. Pero bago yan, sige, kayo po muna pala din may mag-moderator, kayo muna kayo gagawin ako saglit at ayusin ko yung Bro Lebe? Bro Lebe? Sige po, tanungan po kayo mga brother. Pwede po magtanong doon sa dalawang debate. Tanong lang ako. Opo, papatayin ko nga bro, kaya pupunta ko doon sa Facebook ko. Tatanong lang ako kay Bro Marte. Opo, sige po. Welcome po. Oo. Ito lang bro, madalawang tanong lang siguro. Opo. Sige bro. Yung namin ni Bro, wala ba yun? Oo o hindi? Kategorikal lang bro. Bro, maingay. Hindi kita nakakit. Saan ba yun? Ang ingay. Hindi kita nakaintindihan. Ila. Ulitin mo bro. Sige, maingay. Tanong ko bro, naniniwala ka ba bro sa history? Oo o hindi? Naniniwala ako basta yung history kasalig sa Biblia. Ang batayan, Okay. matibay yun. Okay. Yung ginamit mong history bro, pinaniniwala mo ba o hindi? Alin nyo, anong history sinutukoy mo na binanggit ko? Yung binasa mo kanina. Ano bang history? Alam yun kasi wala ka naman Hindi, sana tinukoy mo kasi bro,
Yung para maano, Kasi ikaw nga nagbasa noon, dapat mo kay bro oo. Bro, niya yung binasa ko bro, ito isa sample na binasa ko, the Roman Catholic Church. Encyclopedia, Okay, yun na, New yun na. Catholic Encyclopedia. yan wala pa yung bro. Itong sinasabi ni John Mackenzie na walang katibayan. Bro, categorical muna. Pinaniniwalaan mo ba yun?